Guilty round ng red tagging? Kailan pa kaya naging krimen ang red tagging, mga Kojero? Parang hindi ko pa yata nababalitaan yan na mayroon na tayong decision na kriminal na ang red tagging. Pero pag-usapan natin yung maya-maya konti kasi ano daw na si Badoy daw tsaka si Parlade, si General Parlade guilty ng red tagging. Guilty talaga. Anyway, pag-usapan natin yung maya-mayang konti lamang, mga Kojero. Pero bago yan, tayo muna yung mag-shoutout muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas using Sendwave na wala pong remittance fees, mga Kojero. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app at ilagay yung bank account details dyan. At pwede na po kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jared sa una yung padala, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay, ito po yung balita kanina. Medyo ikinagulat ko talaga to kasi parang may mali sa pagkaka-frame nitong mga balita na ito. So ito po yung balita. Ombudsman finds NTFL CAC executives Parlade and Badoy guilty of red tagging. Kailan ba naging krimen ng red tagging? May decision na ba? Parang wala pa ako nababalita ang decision ng Supreme Court saying na ang red tagging ay isang krimen. In fact, the opposite is true. Yun yung totoo dyan. Pero basahin muna natin yung balita. Ito ang sabi, no? The Office of the Ombudsman has found former Anti-Communist Task Force spokespersons, retired General Antonio Parlade, and the former Undersecretary Lorraine Badoy guilty of committing conduct prejudicial to the best interest of the service for red tagging activists and organizations. Okay. Ito yung mahirap sa mga mga mainstream media kapag sila yung naglalagay ng balita na out of context. Okay lang, pero kapag yung mga vloggers, yun sasabihang fake news daw. Okay. Saan ho sila guilty? Sila po ay guilty doon sa committing conduct prejudicial to the best interest of service. Hindi po sa red tagging. Hindi po sa red tagging dahil hindi po kasi krimen ang red tagging. Hindi ho. Wala akong batas na nagsasabi na krimen ang red tagging. Basta tingnan natin yung dokumento mismo. Ang naghabla pala sa kanila ay NUPL. Syempre, what do you expect? So si Edre Olalia. So grave misconduct tsaka conduct prejudicial to the best interest of service. RA 6713 tsaka 6770. Civil Service Code. Itong RA 6713. Ayan. So sa Civil Service Code yan. So si Esperon, Parlade, Badoy. Ayan silang tatlo. Tapos ang sinabi, the Office of the Ombudsman daw finds respondents Antonio Parlade and Ray Badoy guilty of conduct prejudicial to the best interest of service. Ayun, yun siya. Hindi siya red tagging. Alam nyo kasi, mga Kojero, etong hirap sa sa media natin dito sa Pilipinas. Ang hilig nilang magpaikot ng propaganda. Ang reklamo, ang complaint is red tagging. Yan yung basis ng complaint. Pero hindi yun ang inihabla. Ang inihabla ay ito. Conduct prejudicial to the best interest. Yan po yung inihabla laban sa kanila. Tandaan nyo po, mga Kojero, no? And kami po sa law school, dinidikdik ito sa utak namin. Di ba? Nullum poena nullum crimen sine lihe. Ibig sabihin, kung walang batas na magpaparusa sa isang krimen, hindi siya mas madali siyang i-mention sa English. There's no crime if there is no law punishing it. Yun. No crime and there's no law punishing it. Kung walang krimen, kung walang batas na magpaparusa doon sa bagay na yun. Wala namang batas na nagpaparusa sa red tagging. Meron na ba? Nagsulat na ba sila ng batas na nagpaparusa sa red tagging? Wala pa yata akong nakikita.
Kung meron man. Pero ako wala pa ako nakikita. Ano yung hinihabla sa kanila? Conduct prejudicial to the best interest of the service. Ito po 'yan. Okay. Ayan. Conduct prejudicial to the best interest of service. Ito po kay Project Jurisprudence. Ang sabi po niyan, ito po ay tungkol sa isang public officer na may be imposed upon an erring public officer as long as the questioned act or conduct taints the image and integrity of the office. And the act need not be related to or connected with the public officer's official functions. Ibig sabihin, mga kutsero, kapag ang isang public official ay may ginawa lamang na isang bagay na nakasisira sa imahe ng kanyang opisina. Yun lang po yun. It can be anything. It can be anything, mga kutsero. Actually, ito nga. Ito yung may mga jurisprudence na, no? Under our civil service laws, there is no concrete description of what specific acts constitute conduct prejudicial to the best interest of the service. But the following acts or omissions have been treated as such. So sa ating pong jurisprudence o sa ating pong mga desisyon ng Korte Suprema, ito na po yung nakitaan ng mga bagay that is conduct prejudicial to best interest of the service. Una, ito, for example, ito, pinakasimple, abandonment of office. Hindi ka pumasok. That's it. Hindi ka na pumasok. Kriminal na ba yon? Kriminal ba na hindi ka pumasok sa opisina? Hindi. Pero, that is conduct prejudicial to the best interest of service. Ito, failure to safekeep. Ito na lang muna, mas madali ito. Failure to report back to work without prior notice. O imagine, pumasok ka na nga sa trabaho, pero prejudicial pa rin. Bakit? Kasi hindi ka nagpaalam na papasok ka sa trabaho. Ayun. Illegal ba na pumasok sa trabaho? Hindi. Pero, masama. Hindi siya maganda. Tingnan, lalo na hindi ka nagpapaalam sa iyong boss. Ito po yung ibig sabihin nun. Nakakatawa kasi ginagawa nilang big deal. Ginagawang big deal ito ng mga mainstream media tulad na si Inquirer. Wala hong batas na red tagging. Wala hong batas tungkol dyan. Hindi ho krimen ang red tagging. At kahit sabihin pa po ng mga ibang tao dyan na oo, pero nakakasira yan ng pagkatao na isang pero nakakasira yan sa pagkatao ng iba, etc., etc., what have you. O di, find a legal remedy. Di ba? Ganap ka ng legal remedy. Meron tayong cyber libel, meron libel, merong slander, etc., etc. Kung feeling mo ikaw ay sinisiraan o sinisiraan ng iyong puri, o di ganun ang gawin mo, mag-abla ka. Pero hanggang ngayon po kasi, tulad ng ginagawa nito nila Atom Araulio, yung mag-inang Araulio, anong ginagawa nila? Naghabla sila ng civil case kasi hindi raw sila naniniwala sa libel. Ano, batas pa mag-a-adya sa inyo? Talaga ba? Revised Penal Code pa mag-a-adya sa inyo? Anti-cybercrime law pa mag-a-adya sa inyo? Ibang level kayo. Ibang level ng tigas ang mukha, meron kayo kapag ganyan kayo mag-isip. Wala hong krimen na nagpaparusa sa red tagging. Yun po, mga kutsero. Kaya anong penalty nito? Ang penalty niya is, ano yung binigay na penalty sa kanila ng ombudsman? Reprimand. Pinagalitan lang. Pinagalitan lang. And ang nakakatawa dito, mga kutsero, hindi na ho sila public officers. Ibig sabihin, hindi na ho sila nagwo-work para sa gobyerno. They're private citizens already. Tapos ngayon lang naglabas ng decision. Kailan pa ba kaya final to, no? Walang, pero ba date nung kailan final? Walang sinulat. Ombudsman. Pero nasa purview talaga ng ombudsman niya. Nasa trabaho talaga. Parang ano yan eh. Ang ombudsman, mga kutsero, yan yung parang prosecutor ng mga tao na gustong ireklamo ang gobyerno. Or government or civil servants to be more specific. But anyway,
Walang halaga to actually. Ang nakakatawa lang dito, ba't pinapalabas nilang krimen? Hindi ho ito krimen kasi ito, meron tayong decision galing sa Court of Appeals na meron na rin decision ng Supreme Court. Ayan, Mario V. Lopez. Judge Mario V. Lopez. Ito yung kay tungkol sa red tagging ng karapatan. Ayan, karapatan, Cristina Palabay. Madami petitioners. Judge Mario Lopez. Anong sinabi niya? Dito po sa desisyon niya na ito, nagsulat po siya. Kung ang allegation daw po kasi, issues. Whether the petitioners have legal standing, okay, locus standi. Common na yan, locus standi. Ibig sabihin kung sila ba ay dapat mag-file ng reklamo na ito, unang-una. Pangalawa, kung meron bang forum shopping, okay, that's a common process sa mga korte natin. Third, kung dapat bang maging party si then President Duterte sa kaso na ito. Simple lang ho yan, hindi ho siya pwede, no? Hindi ho, immunability po yan. From suits, nasa constitution po natin yan, na presidente hindi ho pwedeng ikasuhan habang siya po ay nakaupo. Okay? Tapos, fourth, whether the petition complied with the requirements of the rules on the writs of amparo and habeas data, and whether substantial evidence exists to entitle the petitioners on the issues of the writs. Ibig sabihin, kasi po ito pong grupo ng karapatan at iba pa ay humingi ng writs of amparo at habeas data. Ano po yung writs of amparo? Writ of amparo po, ibig sabihin, proteksyonan po ang kanilang seguridad, at writ of habeas data ay proteksyonan naman ang kanilang impormasyon. Okay, so yan po ang hinihiling nila sa Supreme Court. At ang dapat pong ang desisyon daw ng Supreme Court is, isa sa mga issue na dapat resolbahin ay kung dapat daw ba sila ay bigyan ng ganung klaseng proteksyon. Ano po ang naging naging desisyon ng Korte Suprema? Hindi na raw kailangan. Hindi raw kailangan, mga kutsero. Bakit? Kasi po, wala pong ito ang sagot ng Supreme Court sa ruling. Ito yung decision. The writs cannot be issued on amorphous and uncertain grounds, lest their purpose be undermined by the indiscriminate filing of petitions on the basis of unsubstantiated allegations. Yun, mga kutsero. Hindi ko sila pinagbigyan ng korte. Bakit? Kasi hindi rin napatunayan ng karapatan at ng iba pang mga makakaliwang grupo na sila ay biktima, na ang kanilang seguridad ay sila ay nanganganib at ang kanilang impormasyon ay nanganganib. Ito, there is no evidence to show the petitioners anchored their fear on trumped-up charges against them to justify their detention. The petitioners submitted online news articles and with their statements accusing the government of illegal arrests. However, the filing of cases cannot be characterized as unlawful act or omission. The fact remains that the charges against the petitioners are duly filed and ruled upon. O yun. Tama naman daw kasi ang pagkakagamit ng ating proseso ng hustisya. Sabi ng ating Korte Suprema. There was no evidence, wala rong ebidensya na magpapatunay. On account of the victim's membership in organizations tagged, ito yung red tagging, as legal fronts of the communist and terrorist groups, the petitioners merely lumped together the purported violations and threats against individual officers and members absent proof that they were committed because of their humanitarian works. Mere membership in these organizations or sectors cannot equate to an actual threat to justify the issuance of a writ of amparo. Wala rin kasing totoong banta sa kanilang mga buhay. Ang pagre-red tag po, quote-unquote, o ang pagsasabi na isang tao ay miyembro ng mga makakaliwang grupo ay hindi nangangahulugan na ang kanilang buhay ay malalagay sa panganib. Yun po ang sinabi dito ng Korte Suprema. So ano na? Kaya nakakatawa na si inquirer sasabihin niya guilty of red tagging. How? May decision ng Supreme Court na ang red tagging doesn't necessarily result into a crime. Walang krimen na red tagging. Kaya yun na nga, mga kotsero, ulit-ulitin lang ho natin. Mag-iingat po tayo sa mga pinapakinggan ho natin sa mainstream media.
Hindi ko naman sinasabi na sinungaling ang ating mainstream media. Marami po dyan sinungaling talaga. Marami po dyan sinungaling talaga sa totoong buhay. Pero mga kakutsero, ingat din po tayo kasi tulad netong ginawa ni Inquirer, guilty of red tagging? How? Wala namang krimen na red tagging. Dapat, ang sinulat nila dito, guilty of whatever the decision is. Conduct prejudicial to the, ano ba yun? Conduct prejudicial to the best interest of service. Yun dapat ang nilagay. Yung red tagging is just, it's just part of it, but it is not the offense. Hindi yun yung offense. At even then, yung conduct prejudicial, parang napakababaw at wala masyadong bigat. Kasi, yung decision is only reprimand Papagalitan lang namin kayo Ganon ang decision. So, it's not really, it is essentially because wala ho kasing krimen na red tagging. Wala ho talaga. And it's the truth. At kahit ipilit po yan sa atin ng mainstream media at ng mga taong pro-CPP, NPA, NDF, wag na lang ho natin pakinggan. Kasi baka magulo lang ang mundo natin. So, hanggang dito lang po muna tayo for today, mga kutsero. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you in our next Coach Jared Live. So, bye everyone. See you next time. Bye.